3:30 nga ng madaling araw ay gumising na kami. Dahil ngayong araw naka-schedule si mama sa kanyang laboratory. Dahil nga nilalagdan ng anak ko at maraming rashes sa mukha at nagingipin, isinama na rin namin papuntang ospital. Ipang umaga papasok ang kurimaw kong anak at walang magbabantay sa anak ko kaya isinama na namin. Pagdating sa ospital, ako, si papa at mama ko lang ang papasok sa ospital at si Daddy Ethan naman ang magbabantay sa anak ko. Dito talaga sa Maynila mapaggabi, tanghali o madaling araw ay nuknukan ng tagal dahil sa traffic. Dating nga namin sa heart center, pumasok agad kami ng ospital. Dahil baka abutin na naman kami ng siyam-siyam sa haba ng pila. Kapasok nga namin, dumiretso kagad kami sa second floor para maumpisa na siya magpa-laboratory. Tinalaman ipagkakit namin dito ay kakaunti pa lang ang tao. Pero 6 AM pa din sila mag-uumpisa mag-opera pero okay lang din naman dahil kakaunting oras na lang ang hihintayin namin bago magsimula. Na magsimula na nga ay nag-umpisa na nga rin kami pumila at dito na ako sa may cashier para ibayad ng guarantee letter sa laboratory ng mama ko. Na mabigyan na nga ako yung number ay hintayin na lang namin na tawagin kami at maumpisa na siya kuhanan ng dugo. Pero grabe sa presyo guys ng mga laboratory nila dito. Imaginein mo dugo lang ay umabot na ng 1.5. Buti na lang ay nahingan ko si mama ng mga guarantee letter sa mga senador kaya wala na rin kaming binayaran dito. Panihintay nga namin tawagan ng number namin ay nakatulog na nga si Pudra dahil sa pag-iintay. Dahil nababagot naman ako at wala akong magawa ay inaasar ko na lang ang mudra kong maldita. Matawag na nga ang number namin na ipinasok na kagad ni Pudra si Mudra sa loob para makuha na ng dugo. At 2 hours bago makuha ang resulta at ibibigay na lang daw namin itong resibo na to. Na matapos na nga ay tinawag na kagad ng nurse si Pudra para kuhanin si Mudra at pupunta na nga kami sa kabilang laboratory para ma-x-ray na si mama. Pagdo oras, di bali, 10. Mas ano? Dito sa may chest x-ray, kailangan mo muna ma-interview bago ka nila ma-x-ray. I-x-ray na sana kaagad si Mudra kaya lang nagka-problema sa papel ko. Doon kasi sa kabilang laboratory, ipinutan nila yung kabuuan ng lab request ko. Nalang meron ako extra xerox ng lab request ko kaya kailangan ko muna patarakan ng certified true copy. Ginawa ko ay dito muna akong pumila sa rescheduling para sa check-up niya sa Monday. Matapos na ako magpatarak, agad na rin siya kinuhanan ng x-ray. Kaso nga lang kailangan ko pang bumalik kinabukasan para kunin ng mga results nito. Kaya sabi ko kay Mudra, babalik na lang ako sa Friday para isasabay ko na yung pag-active ng isang guarantee letter niya. Matapos na nga lahat ng asikasuhin namin dito sa ospital, nagdesisyon na nga rin kami umuwi. Alam bala ko ngayon ko rin ipapacheck up ang Junakis ko. Simula yung nilagnat siya sa pagingipin niya, marami lumabas na rashes sa buong katawan niya kaya nababahala ako. Tuwing gabi naman ay nag-iiyak siya dahil sa sakit ng ipin. Ang binilisan na nga rin namin pumunta sa may parking lot at para makauwi na rin kami. Pagdating naman namin dito sa may labas ay tumambad sa amin ang lakas ng ulan. Buti na lang ay may dala akong payong at sinabi ko kila Mudra na mag-intay muna sa amin dito. Ako na muna ang pupunta kay Daddy Ethan. Pagdating ko nga sa parking lot ay kinuha ko kagad ang Junakis ko kay Daddy Ethan at inaapoy ng lagnat. Say hi! Hi! Na may sakay na nga namin si Mudra at Pudra dumiretso na nga kami pa uwi. Kasi nga ng ulan halos hindi na nga rin namin makita ang kalsada. Lang po, salamat.